Lord, salamat po sa presence niyo po. Salamat po, Panginoon. Lord, in the end, kayo po yung Diyos. You are worthy of our praises, Lord God. In the end, Lord God, na you deserve, Lord God, yung pasasalamat, yung papuri po, Panginoon, ng bawat isa po, Panginoon, na naririto, Lord God. Salamat po. We worship you. We worship you. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sige. So, bago tayo maupo, minsan pa, let's pray. Father, nilalapit po namin itong session na to. Ini-invite po namin yung presence ng Holy Spirit na mag-minister po sa amin through your word. Lord God, hayaan mo po na malinawan po, Panginoon, sa amin yung mensahe niyo po. Mag-speak po kayo sa bawat puso po na naririto, Panginoon. Lord, i-lead niyo po, Panginoon, ito pong pakikinig po namin ng inyong pong salita. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige, po tayo. Sige. So, ito ang pangatlo and last part ng conclusion ng our Wisdom Applied series. So, gusto ko lang din na medyo ang haba na rin kasi nung topic natin no? Nag-start ito mga around February, no? And ipakita ko lang sa inyo yung lahat ng mga topics na napag-aralan natin preceding yung mga past two topics natin. Sige, paki-flash na lang din. So meron tayo overall na mga walong topics na pag-aralan sa mga weeks ng preaching and mga subtopics na under dito. So nag-start yung Wisdom Applied series natin dun sa Godly and Worldly Wisdom, and then sinundan siya ng Foundation is the Fear of the Lord, if we remember it. And then nag-start yung Wisdom Applied na mga topics, yung mga specific topics nito sa Wisdom Applied in Wealth and Finances. Tapos sinundan siya ng subtopic ng Blessing of Generosity, Law of Sowing and Reaping. And then after nun, nag-proceed tayo sa Wisdom Applied in Health na may subtopic ng The Healing Power of Joy. Tapos sinundan pa ng Wisdom Applied in Work na may subtopic ng Walking in Integrity, Embracing Discipline, the danger to the lazy, and then Wisdom Applied in Relationships na may subtopic ng Importance of Godly Friends, the Power of the Tongue, and then panghuli dun sa Wisdom Applied natin is yung Wisdom Applied in Temptation. So, alam natin na ang wisdom ay yung pagkakaalam sa tamang choices so that maaabot natin yung desired outcome natin. Ulitin ko. We know na yung wisdom is knowing the right choices so that we would be able to reach the outcomes we desire. Diba? Na kung gusto mong marating ito yung mga steps papunta doon. That's wisdom. Diba? Like let's say sa pag-aaral. Ano yung merong knowledge ng mga sagot doon sa mga exams, pero may wisdom patungkol sa kung paano makakapasa, kung paano makakaabot ng honor roll, or maging cum laude, summa cum laude. Alam natin yung mga steps na kailangan doon. Yung pag-aaral, yung pagsasubmit in time, yung pacing, yung pag-manage ng oras, no? Pati sa finances, let's say. So, alam natin na yung wisdom para hindi ka laging nandun sa pula na negative balance. Ang tinutukoy ko, yung baon sa utang, no, yung kumbaga lagi na lang zero pagkarating nung sweldo, ubos na agad sa bills, o kaya pagdating ng baon, wala nang natira para sa pagkain kasi naubos na sa pag-games, o kaya sa pag-load para may pang data, para may pang games, no? So wisdom in handling finances, it involves yung keeping track ng kung ano meron ka, hindi yung pag-spend ng
pag-iwas sa pag-spend more than you have planned, and making ways para mapalago pa yung finances. And in biblical wisdom, kasama din dito yung pagtitithes, pag-offering, pagtiwala sa Lord through prayer, napagpalain niya yung wealth natin. And in relationships, it means being able to treat people right, but maintaining yung godly boundaries so that hindi natin nako-compromise ang utos ng Panginoon sa pagbibuild ng relationship with people. And kumbaga overall, we are pinipilit natin na abutin yung gusto natin na outcome o resulta ng lahat ng mga goals natin. And yung keyword dito is yung desired outcome. May gusto kang mangyari. And yung wisdom, yun yung nagtuturo sa atin kung paano gawin yun. And dito sa Bible, napakayaman ng wisdom dito. Ang daming mga tinuturo dito. Overall, sa lahat-lahat, yung lahat ng mga tinapiks natin na wisdom applied, no? Lahat yun, may steps kung paano natin maabot yung kaayusan sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. So, hindi natin maabot yung gusto natin na resulta kung alam natin kung paano gagawin, pero hindi natin ginawa. Like let's say, gusto mong ma-impress ang parents mo na doon sa grades mo, alam mo naman na ang tamang solusyon doon is ay mag-aral ng mabuti, tapos mag-submit on time, kaya lang, in the end, naubos yung oras sa gala, sa paglabas sa mga friends, sa pagliliwaliw, and then hindi natuloy nakapag-aral, no? So alam mo na dapat mag-aral, pero hindi mo ginawa yung pag-aaral. So kahit na meron kang karunungan kung paano makakarating doon, hindi siya wisdom, no? Hindi siya wisdom. Hindi mo rin hindi mo makukuha yung end goal mo as a result nito. So, and ito nga yung tinutukoy sa John 13:17. Sige nga, tingnan natin. Sabi doon, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sabi dito, may mga pinakita na ang Bible sa atin. Ang dami na nating inaral. Ang haba-haba nung series natin patungkol doon sa wisdom applied. No? Sa lahat ng aspeto, sa 5 aspects na yon, sa finances, sa health, sa work, relationships, temptation. No? So, ang daming mga tinuro sa atin. Ang daming natutunan natin. And na-bless pa nga tayo doon sa mga topics. Merong mga memorable na mga topics sa atin. And now that you know these things, paano mag-work ang blessing daw? Sabi dito, if you do them. So useless lahat ang tinapik natin noon. Useless lahat ng mga napag-aralan natin, lahat ng mga parts na blessed tayo, kung hindi rin natin ginawa. Kasi nandun lang siya, nandun lang yung stock knowledge, pero hindi natin na-apply. Hindi ito na naggamit sa ating buhay para mabago kung ano yung dapat baguhin at para maiayos at maitama yung dapat itama. And sabi nga dito sa Acts 3 verse 26, when God raised up His servant, He sent him first to you to bless you by turning each of you from your wicked ways. Alam mo yung pagpapala ng Panginoon? Nasa pagbabago. Ulitin ko, ang pagpapala ng Panginoon ay nasa pagbabago. No? So, yun yung reason kung bakit tayo napagpapala dahil sa obedience. Kasi yung pag nasunod natin yung pinagagawa ng Panginoon, doon tayo pagpapalain. Pag nabago natin yung mali sa ating buhay, doon tayo pagpapalain. Bakit? Kasi ang kasalanan, may sumpa yan talaga. No? Alam natin yun. Or if hindi pa tayo masyadong familiar doon, let's say, sa isang pamilya, nagsimula, lalaki, babae, in love sa isa't isa. Tapos akala natin perfect couple sila. Kinasal, masaya, napakaganda ng wedding. Tapos akala natin and they lived happily ever after. Kaya lang, along the way, si lalaki na-distract, tapos may mga nakitang iba, may nakitang yon, tapos kumaliwa,
tapos may mga nangyari. Although, so nagkaroon na ng gulo dun sa relationship. And then, nagkaroon ng anak, yung mag-asawa, tapos na lalo pang gumulo doon, tapos nagkaroon pa ng anak doon sa kabila. Tapos, alam niyo yung tinutukoy ko, di ba? Nag-start siya ng maayos, pero nung pumasok ang kasalanan, gumulo. Asan ang blessing doon sa family? Gumulo kasi, no? Pero ang sabi ng Bible, to bless you by turning each of you from your wicked ways. So sa pagbabago, nandun ang pagpapala. No, alam niyo, ang mga nakikita namin sa mga families na nakakakilala sa Panginoon, maaaring nag-start sa anak, o kaya sa isang, sa wife, or sa husband, and then buong family na, nag-church sila. Tapos alam niyo kung paano umaayos yung buhay nila, yung family na to. Pag bawat isa sa kanila nag-start na magbago, yung anak bumait, yung tatay binitawan yung bisyo, tapos naging tapat sa kanyang asawa, yung nanay nabawasan yung machine gun ng bibig niya, tapos tumahimik yung bahay. No? So, nagigets yung tinutukoy ko. Tapos, pag uwi ng bahay, parang hindi mo na kailangan ng preview ng impyerno. Kasi pag uwi ng bahay, alam mo na agad ang definition ng impyerno. Pag uwi mo. No? Pero nung nabago ng Panginoon yung bahay, kasi nakakilala yung bawat isa, nabago yung bawat isa, dun, ang sarap na umuwi ng bahay. Ang saya na nakikita ko dati si tatay, ang sungit niyan. Dati nagloloko yan. Pero ngayon nagtuturo na. Tapos ngayon siya na nagli-lead ng prayer namin. Ang tinunan ni tatay. Si nanay, ang bait na, hindi na, nawalan na ng bala yung bibig, hindi na siya machine gun, ganyan. Tapos yung anak, naging masunurin na, natanggal yung pagiging suwail. Tapos nagkaroon ng harmony dun sa bahay. No? And yun yung pagbabago ng Panginoon. And yun yung pagbabago ng Panginoon na nagre-resulta ng blessing na pag uwi mo ng bahay, wow, iba to. Ang ganda ng transformation ng Panginoon. So, makikita nyo na ang pagpapala ng Panginoon nangyayari sa pagbabago. Ang pagbabago ay pagpapala. Yun ang gusto kong sabihin. Ang pagbabago ay pagpapala. Ang pagbabago ng Panginoon na ating buhay ay pagpapala. So, mangyayari ang pagpapala kapag nagbago muna ang buhay natin. Hindi mangyayari ang pagpapala kung walang pagbabago. So, James 1:22-25. Sabi dito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Gusto kong ulitin ulit yun. They will be blessed in what they do. Makikita nyo yung keyword na change din dito. Sige, sabi daw dito, pag nakinig ka ng Word of God, para ka daw nananalamin. Bakit? Nalalaman mo ano yung kasalanan, ano yung mali natin na nagawa. Okay, hindi ko to alam. Kasalanan pala yun. O sige, nakita ko, mali pala yun. Dumi pala yun sa aking buhay. No? And kaya lang, pag yung tao daw nakinig ng Word of God at hindi niya to ginawa, para daw siyang nanalamin na pagkasilip niya ng mukha niya, tas nakita niya, may panis na laway sa kaliwang pisngi. No, may muta-muta sa magkabilang mata. No, tapos yung buhok niya nakataas pa. No, kasi yung galing kama eh. No, tapos ano yung 'di ba pagkagising natin malubo-lubo pa yung mga mata natin, no? Malubo-lubo pa yung mga mukha natin kasi bagong gising, no? So ganun yung itsura natin. Pagkatapos manalamin, hindi man lang naghilamos. Tapos labas siya ng bahay, nag-commute, pumasok na sa school, tapos sabi nung guy, "Ay, ang gwapo ko yata today. Lagi akong tinitingnan ng mga tao."
Kaya lang, di niya kasi napansin na yung mga panis na laway niya sa tabi ng pisngi niya, yung mga muta sa mata, yung tayo-tayo ng mga buhok niya, hindi niya nabago, hindi niya naayos yun. Parang ganun daw ang buhay. Kapag nanalamin ka sa Word of God, tiningnan mo, nakita mo yung mali mo, tapos wala kang binago. O sige, isa pang illustration dito. Let's say, and ito bilang doctor, very frustrating talaga to sa akin. May buti na lang pailan-ilan lang talaga ito. May pasyente na pupunta doon sa doktor, tapos ikukwento lahat ng mga nararamdaman, tapos i-diagnose ko, syempre, bilang doktor. Tapos, pagkatapos kong i-diagnose siya, reresetahan ko, tapos papayuhan ko kung ano yung mga dapat gawin para gumaling siya, para maiwasan yung mga nararamdaman niya. Kaya nang pagbalik niya, Dok, hindi pa rin nawawala eh. Let's say yung sakit ko sa likod. Dok, hindi pa rin nawawala yung sakit ko sa likod. Sabi ko, ganun ba? Yung mga sinabi kong iwasan mo, naiwasan mo ba? Hindi, Dok eh. Sige, at least yung mga nireseta ko, kamusta? Hindi ko rin nabili, Dok eh. Para saan pa yung pagpapacheck up niya? Ano yun, malaman niya lang yung diagnosis? No? Kaya lang minsan ganun yung nangyayari sa isang tao na haharap dun sa Word of God. Papadiagnose lang na, okay, sige, may kasalanan pala ako. Makasalanan pala ako. Okay. Pero pagkatapos ng tapos na, hindi man lang kinuha yung gamot ng Panginoon, yung pagbabago, yung healing ng Panginoon. Wala man lang binago doon sa kanyang buhay. Nanalamin lang siya, nagpa-diagnose lang sa harapan ng Panginoon, pero walang ginawa afterwards. Parang ganun daw ito. No? Parang ganun daw yung tinutukoy dito. After looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. No? So, para saan pa yun? Ako mismo, nagtataka ako. Buti pa sana kung naka-health card or naka-insurance yung pasyente. Pero ang masaklap nun, kung nagbayad yung pasyente, mahal din ang bayad sa doktor. Hindi naman siya papiso-piso lang eh. So, nagbayad siya nung professional fee ng doktor, pumila siya ng matagal, nagpa-diagnose, tas wala man lang ginawa right after noon. Di ba napaka-useless noon? No? And so, ganun din yung Word of God. Napaka-effective, napaka-powerful nito. Kaya lang hindi kasi ginamit para i-apply doon sa buhay. Kaya yung blessing nito, yung benefit nito, wala tuloy naging impact doon sa kanya. No? So, pero, on the other hand, but whoever looks intently into the perfect law, talagang tinignan niya, nakikinig siya, no? Nagtitake notes, tas talagang minemeditate niya to, pinag-pray niya, tapos pag uwi ng bahay, nakatatak talaga sa isip niya, ano yung babaguhin ko, ano yung iiwasan ko, ano yung mga bago dapat kong gawin. No? And sabi dito, into the perfect law that gives freedom, kasi yun ang impact, yun ang effect ng Word of God. Nagpapalaya ang Word of God. No? Napaka-powerful ng Word of God. And continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Nagkakaroon ng impact yung Word of God. Malalaman nila na, effective pala ang Word of God. No, effective pala ang pinagagawa ng Panginoon sa akin. No? May blessing sa Word of God. Whereas yung isa, wala naman talabang Word of God. Hindi naman ako napagpala. Hindi naman ako na bago nito eh. Kasi hindi siya nagbago. Hindi niya in-apply ito. So, kung mapapansin nyo, itong mga next na papasadahan natin is recap. Ipapakita ko sa inyo lahat ng mga topic na pinasadahan natin noon. Makita natin na oftentimes, nakakalakip or included dun sa command ng Panginoon ay may pangako din ng pagpapala. Kasi a lot of God's word, a lot of God's commands, may mga pangako na nakasama yan eh. No? Na kapag ginawa mo yung command ng Panginoon, may pagpapala. Ano yung mga popular verses na alam natin na may kakalakip na pangako? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you as well. Yung lahat ng ito, idadagdag sa'yo. But seek
first the kingdom of God. Ano pa yung mga commands ng Lord? Joshua 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you may be careful to obey everything that's written on it. And then you will be prosperous and successful in everything that you do. So, kapag nakasunod ka, doon ka pagpapalain nung ipaprosper ng Panginoon at pagtatagumpayin ng Panginoon. Ano pang mga verses ang meron sa Bible? Napakarami. Kung sasaliksikin natin to, kung titingnan natin talaga ito, ang dami dyan may pangako. Kaya lang ang hirap is kapag nakafocus lang dun sa pangako, hindi dun sa command. No? Pag nakafocus ka lang dun sa pangako, isi-skip mo yung command, magtataka ka, nasaan na yung pangako? Nasaan na yung pagpapala? Bakit hindi ito dumadating sa akin? Kasi nga na-skip yung prerequisite, na-skip yung panguna na kailangan mapangyari para dumating yung pangako. Ano yung nauna na requirement ng Panginoon para dumating yung pangako? Pagsunod, pag-apply, paggawa ng pinapagawa ng Panginoon. No? So, tingnan natin to. Pasadahan natin to one by one, yung mga 5 major topics natin. Isama ko na rin yung mga subtopics nito kung kaya. Sa number 1, in finances. Sa area ng finances. Sa Deuteronomy 15:10-11, sabi dito, give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. There will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land. So, sabi dito, ano yung utos ng Panginoon? Again titingnan natin yung one side nito, yung utos, at saka yung pangako. So, samahan niyo ako dito. Tingnan natin yung utos, and then yung pangako. So, sabi dito, give generously to them. Sino yung mga to them dito? Doon sa verse 11, there will always be poor people in the land. Yung mga mapagkailangan, maaring hindi lang financially, pero maaring poor in spirit na kailangan natin bigyan ng time, kailangan natin mag-minister sa kanila, kailangan natin na pakinggan sila. No? There will always be poor people in the land. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor. Give generously to them, babalik ako dun sa verse 10, and do so without a grudging heart. Yun ang command. Tapos ano yung pangako ng Panginoon? Ano daw? Because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Nagwo-work ka, pagpapalain ng Lord yung trabaho mo. No, nag-iipon ka, pagpapalain ng Lord yung ipon mo. Nagbi-business ka, pagpapalain ng Lord yung business mo. Nag-aaral ka, pagpapalain ng Lord yung pag-aaral mo. Bakit? Kasi sa pagiging generous. No? Pinag-uusapan natin, again, finances pagiging generous. Doon pag i-open ng Lord yung finances mo sa pagiging generous. And hindi lang sa iba, kundi lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Sa Malakay 3, verse 10-12, sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. So dito naman, ang utos, ano yung utos? Pagbibigay ng tithes. Ano ulit ang tithes? Pagbibigay ng 10% ng income natin. So, Kuya David, wala pa naman akong work eh. So, yung allowances natin, kasama yun. Uy, kasama yun ha. I-remind ko lang sa mga sa bawat isa. Kasama yun sa pagtatites natin, yung allowance. No? Magandang practice to. Bakit? May kalakip na pangako kasi to dun sa dulo. Again, faith ang gagamitin natin dito. So, yung 10% ng kinikita, ng income. And sabi ng Lord, bring the whole tithe. Pwede ko bang bawasan? Kinapos kasi ako ng pamasahe. So, bawasan ko muna ng 50 pesos itong tithes ko. Hindi. Sabi ng Lord, bring the whole tithe.
into the storehouse. Test me in this. Sabi ng Panginoon, subukan mo siya. Minsan, may mga tao na natatakot mag-tithe sa simula. Kasi lalo na, kung maliit pa lang yung income nila, maliit na nga, babawasan mo pa. Or kung malaki yung kinikita nila, malaki yung ikakaltas kasi malaki yung 10%. No? Pero sabi ng Lord, test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Na kapag nag-tithe ka sa Panginoon, binigay mo sa Panginoon yung sa Kanya, no? Sabi ng Lord, bubuhusan Kanya ng pagpapala. Hindi ng patak-patak ha. No? Hindi ng wisik-wisik ang tinutukoy dito. Yung buong floodgates nito. Saan ginagamit yung floodgates? Alam niyo yung dam? La Mesa Dam. Ano pa yung mga dam na malapit sa atin? Angat Dam. Ano pa to? Ano pa yung mga dam? Basta alam niyo yung tinutukoy ko, di ba? Nasa, ano to? Geography. Anong subject to? Basta, yun. Napag-aralan natin to. Yung patungkol dun sa mga dams. Tapos, yung mga pintuan nito ay floodgates. Bakit? Pag binuksan mo to, toneladang tons, kumbaga, sobrang daming tubig yung bubuhos dito. Na, di ba, sa atin dito sa Cavite, nararanasan natin to eh. Na kapag umulan, tas nabalitaan natin, yung dam dun sa ganto at saka dito nagbukas, kaya naman pala. Kasi lubog kami sa baha. No? Toneladang tubig ang lumalabas doon. No? So sabi ng Lord, hindi tubig sorry. Wala yung sinasabi ko. Hindi tubig ang bubuksan ng Panginoon dito. Pagpapala. Sino dito ang gusto ng binabaha ng tubig? Ay, akala ko may nagtaas ng kamay. Wala, no, di ba? Wala. No, hindi yan swimming pool, ha? Hindi yan beach, yung ano. No, oh, yay! Swimming pool. Sige. No, hindi. Ano yan, maraming mga sakit na nandyan, maraming lumulutang dyan na kadiri, mga diapers, at saka mga patay na daga, nakakadiri. No, so, hindi tayo natutuwa kapag tubig ang bumaha at nag-uumapaw dahil sa mga pagbubukas ng floodgates ng dam. Pero ang tinutukoy ng Panginoon, floodgates of heaven, ng pagpapala. Nasabi ng Panginoon, wala ka daw na pag-iipunan nito na dahil sa sobra-sobrang pagbibigay ng Panginoon, ikaw mismo mamimigay na ng iba, sa iba. Dahil sobra-sobra yung pagpapala ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, bubuhusan niya ng pagpapala ng sobra-sobra dahil sa pagsunod sa prinsipyo na tinuturo ng Lord, yung pagtatites. And sabi ng Lord, I will prevent pests from devouring your crops. So kumbaga yung mga, kumbaga in contemporary terms, siguro may iba na malaki ang kinikita. Kaya lang, yung malaking kinikita, naubos agad pagdating dun sa bangko, sa salary account. Sa naubos, sa bills, no, ang dami binabayaran, no, may plan sa phone, tapos may binabayarang kotse, may binabayarang bahay, ganyan, may binabayaran na HMO, pagdating parang kakapiranggot lang. No? Kasi ang dami-dami mga ganto na mga bills. Or minsan, ang sumisip-sip nito, nagkasakit, nasira yung phone, may nasira sa bahay, may nasira sa kotse, yung pinakamasakit. And yung sa bahay din. Pero yung sa kotse, ang mahal talaga mag-maintain ng kotse pag nasira talaga yan. No, kakain talaga sa finances. Pero anong sabi ng Lord? Ipaprevent niya, pipigilan niya yung mga peste na kumakain dun sa income natin. No? And the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe. Kumbaga, kung ano yung sinahod mo, matatanggap mo siya. All the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land. Makikita ng mga tao, uy, pinagpala si brother. Uy, pinagpala si sister. Uy, pinagpala si kuya, si ate. Uy, umaasenso ha. Ano kayong dahilan yan? Tapos ano mo ang testimony natin? Kasi nagtapat ako sa Panginoon. Praise God. No? And palakpakan natin ang Panginoon. And ano yung utos ng Panginoon na nakakabit doon sa pagpapala ng Lord sa finances? Yung pagtatites. No? Pagbibigay sa gawain ng Panginoon. No? So, again, nakita natin yung command, nakita natin yung promise. So,
lipat tayo sa second area, sa area ng health. So, wisdom applied in health naman. Okay? Exodus 23:25-26. Sabi dito, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sicknesses from among you and none will miscarry or be barren in your land and I will give you a full lifespan. Alam niyo, matagal ko na alam tong verse na to. Pero habang minimeditate ko to in connection dito sa topic natin, na-realize ko, lahat ito patungkol sa health eh. Food and water, di ba health din yun? Sa katawan natin napupunta yun eh, di ba? Pagpapalain ng Lord yung food and water. Ano pa? I will take sicknesses away from you. No? So ito talaga, for sure, health to. Sakit eh. No? And then, none will miscarry or be barren in your land. Kumbaga, sa mag-asawa, hindi na nalalaglag yung bata habang pinagbubuntis. And hindi rin nababaog or nahihirapan magkaanak. No? And then, sabi dito, I will give you a full lifespan. Talagang health to eh. Health ito eh. And alam nyo, at one time habang nagka-counsel ako noon, may ina-analyze namin na isa sa nagiging pinoproblema nila na laging may nakakasakit sa kanila. Laging may nakakasakit. Pabalik-balik na ospital. May health card naman. Pero yung stress na ipapa-ER mo, sasabihin ng doktor, tara, i-admit natin. Tapos mga 2-3 araw na nandun sa ospital, na puyat-puyat, kasi ang hirap matulog sa ospital. No? Pero nung ina-analyze namin, alam mo nakita ko, nabuklat namin tong verse na to. Tapos sabi ko, alam mo pinaka-issue dito? Kasi may problema dun sa worship. Hindi kasi regular na nag-worship. Kaya tinatamaan ng sakit. Believer siya, pero hindi niya na tatanggap yung pagpapala sa kanyang health, sa kanyang kalusugan, kasi may problema sa pag-worship. Tingnan yung utos ng Lord dito eh. Mag-worship ka, at ang Lord ang bahala sa kalusugan mo at kalusugan ng family mo. No? So, tingnan mo ang katabi mo. Baka kaya sakitin ka eh. O yan, no? Tapikin mo siya. Mag-worship ka na. No? Lagi-lagi. Sige. Ayan. No? So next Sunday ulit ha. Para hindi lagi nagkakasakit. Tapos sabihin mo, ingat. Yan. Sige. So, again, babalikan natin yung area na to. On one hand, yung command ng Lord ng worship. On the other hand, yung promise ng Lord ng pagpapala sa area ng kalusugan natin. And sabi din dito sa Proverbs 3 verse 7-8, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So sabi dito, na wag daw tayong hard-headed, matigas ang ulo, na hindi nakikinig sa iba, laging ang tingin sa sarili, siya lang yung tama. Sabi dito, fear the Lord and shun evil. Gawin mo ang tama, iwasan mo ang mali, magkaroon ka ng takot sa Panginoon, and then doon ka pagpapalain sa iyong katawan, sa kalusugan mo. No? Minsan sa nakikita ko, may mga tao na sadyang matigas ang ulo pagdating sa kalusugan. Hindi naman kasi directly, wala naman kasi sa Ten Commandments yung pagdating sa pagkain, at pagdating sa pagtulog, at pagdating sa dami ng kape, at pagdating sa pagtutubig ng soft drink. Wala naman sa Ten Commandments eh. So okay lang na gawin. No? So antigas ng ulo, tas nagkakasakit na, inaatake na ng UTI, nagkakaroon na ng bato sa kidney, tapos yung iba early 20s, nagkakaroon na ng diabetes, high blood na agad, dahil dun sa maling pagkain. Alam niyo, sabi ng Panginoon, do not be wise in your own eyes. Huwag natin doktorin ang ating sarili. No? Huwag natin doktorin ang ating sarili. Mahirap yun. No? So may mga payo, sige, minsan doktor, pero minsan ng magulang na din, ng mga taong mga mahal natin sa buhay, mga tao na nasa position of authority sa atin, na sinasabihan tayo na, ingat na kasi sa pagkain, o kasi kumain ka na ng gulay. Ayan, no? Tingnan mo yung katabi mong hindi kumakain ng gulay. Wag na kasing puro soft drink, o tingnan mo rin yung katabi mo na laging nagso-soft drink. Tinutubig yung soft drink. Okay, wag kasi puro kape, o tingnan mo yung katabi mo na 5 beses magkape sa isang araw.
So, sabi ng Bible, do not be wise in your own eyes. No, makinig ka sa mga taong nag-warning sa atin. Kasi para sa kalusugan mo rin naman kasi ito. No? And fear the Lord, shun evil. Gawin mo na kasi ang tama. No? Bagamat hindi siya part ng Ten Commandments, pero wisdom ito na tinuturo ng Panginoon sa atin na magdadala ng pagpapala sa ating kalusugan. No? Minsan ang kalusugan natin hindi affected sa physical health. Minsan sa area ng mental health natin. Ano yung sinasabi ng Lord patungkol dito? Sa Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi dito, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So sa mga napapagod, makikita ko to directly sa sa mga tao na may issue sa mental health, nade-depress, natatakot, laging galit, in pain, hurt sila, yung emotions nila. Tapos makikita mo laging pagod, laging walang energy, laging late sa trabaho or sa school, laging walang motivation sa paggawa ng kahit ano. Kasi nga pagod na eh. Or minsan part din ng mental health yung pagka-burnout, sobrang daming stress sa trabaho, sobrang daming kailangang trabahuhin sa school, after ng project may exam, after ng exam may thesis, after ng thesis may isa na namang exam, tapos may quiz pa dito, may skit pa, kailangan mag-submit ng report, ganyan, sunod-sunod, tapos nakakapagod, tapos nawawala ng motivation. Anong payo ng Panginoon dito? Ano yung counsel ng Lord? Come to me, lumapit sa Kanya. All you who are weary and burdened, I will give you rest. Ano yung paanyaya ng Lord? Pero ulitin ko, yung paanyaya ng Lord dito, it's actually a command. Sabi ng Lord, lumapit kayo sa amin. Wala naman nakalagay dito, please, come. Or if you want, if it's not so inconvenient with you, come to me, all you who are weary and burdened. And if you want, I will give you rest. No, hindi. Straight up na command ito. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. May command. Ano yung pangako dito? Bibigyan ka ng rest. Ano yung command? Lumapit sa Panginoon. Paano ka lalapit sa Panginoon? Mag-worship ka sa Kanya. Pumunta ka sa Sunday worship. O sige, sabihin mo sa katabi mo, o sige, mag-worship ka na ha. Para hindi laging malungkot. Para hindi laging anxious. Worship lang katapat niyan. Sige. So sabi ng Lord, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. No? So sabi ng Lord, kunin mo, ano yung part ng kapahingahan ng Panginoon? Dito, take my yoke. Ano yung yoke? Ito yung trabaho na pinagagawa ng Panginoon. So anong tinutukoy dito? Obedience. Alam nyo, minsan napapagod tayo kasi nakakapagod na hindi sumunod sa Panginoon. Nakakapagod ang disobedience. The longer you are dun sa area ng disobedience, doon parang nade-drain yung lakas mo. Hindi lang yung hindi lang yung faith mo, yung lakas ng faith. Hindi lang yung strength ng kaluluwa mo ang napapagod, ang nauubos. Napapansin mo no? Laging ang bigat. Bakit? Kasi nade-drain dahil sa disobedience, dahil dun sa kasalanan. And anong sabi ng Lord patungkol dito? Take my yoke. Tigilan mo na yung rejection, yung pagtanggi doon sa pinagagawa ng Panginoon. Sundin mo na yung pinagagawa ng Panginoon. And learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Tatanggalin ng Lord yung dala-dala mong depression, dala-dala mong takot, dala-dala mong galit, dala-dala mong hinanakit kapag nag-start kang sumunod sa Kanya. So, nagbibigay ang Lord ng peace at saka rest sa Kanyang presensya. So, kaya napaka-important again ng worship natin. It is something na hindi natin dapat skip kasi regular dose natin yan eh. Pampatino natin yan. Alam mo na agad na, di ba, pag yung mga cell leaders natin, alam na agad yung itatanong sa atin kapag tinotopak tayo. No? Pag nagtotopak, anong tanong ng cell leader natin? Kamusta devotion mo?
Bakit wala ka last Sunday? Bakit hindi ka nag-sell? No? Kasi yun yung pampakalma natin. No? Yan yung pampatino sa atin para hindi tayo nababaliw sa mga kaganapan ng buhay natin. No? Minsan kaya tayo parang baliw ang dating kasi hindi tayo nakakuha ng kapahingahan sa Panginoon. Number 3, in the area of work. Colossians 3:23-24. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So dito, ang tinutukoy dito, sa anumang trabaho, anong tinutukoy na trabaho? Whatever na work na ginagawa mo, trabaho sa school, yung mga projects, yung mga exams, yung mga thesis, yung mga reports, yung mga research, no? Or minsan sa bahay, no? Minsan yun yung medyo mahirap na trabaho, yun yung mga tinatakasan na trabaho. Anak, hugas ng pinggan. Nag-assignment pa ako. Anak, maglaba ka na. Nagde-devotion pa ako eh. No, tapos anak, pakiplansya ito. Wala na. Dumabas na siya ng bahay. No, kasi tinatakasan. No, pero whatever you do, work at it with all your heart. No, yung trabaho natin sa work, sa offices natin, sa yung even mga sidelines, even mga volunteer work, even yung ministry natin dito, sabi ng Panginoon, work at it with all your heart, not as working for the Lord, since you know that you will receive an inheritance from the Lord. Ano yung command? Whatever you do, work at it with all your heart, na ginagawa mo to sa Panginoon. Ano yung promise dito? Meron kang marireceive na inheritance. Inheritance. Napakabigat at napakalaki ng scope ng inheritance. Ano yung inheritance? Yung pamana ng Panginoon, yung ibibigay ng Panginoon. Saan galing ibibigay ng Panginoon? Sabi sa Philippians 4 verse 19, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory. No? So, ibibigay ng Panginoon yung yaman ng langit sa'yo. Ano man yung kailangan mo in generous amounts, sobrang laki, na higit pa doon sa inaasahan mo, ibibigay ng Panginoon as inheritance for you. Para sa'yo to. Nandun lang sa langit, nakastore, pero para sa'yo to, ibibigay to sa'yo ng Panginoon. Pero ano daw yung command dito? Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. No? So ito yung step, yung wisdom kung paano umasenso. Paano umasenso sa career, work at it with all your heart. Paano mag-improve ang relationship sa bahay, work at it with all your heart. No, hindi yung dumilipad yung mga pinggan, hindi yung pag naghugas ng pinggan, akala mo namamasko na parang may jingle bells doon sa mga pinggan. Kasi ako na naman pinaghugas, di na nga kumain, ako pa naghugas. No? Tapos, pero paano maaayos ang relationship nyo doon sa bahay? Kung simpleng paghuhugas ng pinggan, tinatakasan. Diba? So yun ang wisdom applied in relationship, sa area ng work. Whatever work you do, no? Doon din sa work, of course, no? Doon din sa school, of course. Paano aasenso sa school? Work at it with all your heart. Mag-aral ka with all your heart. Sino dito nag-aaral with all your heart? Wow. Sige, mga 10%. So, pagpapalain kayo ng Lord sa inyong pag-aaral if you work at it with all your heart. No? So, kailangan lang na gustuhin nyo siya. Minsan talaga may mga subject na, Lord, ang favorite ko lang talaga na subject ay recess at saka uwian. Dito lang talaga ako nag-excel, Lord. Dito lang ako pwedeng mag-work at it with all my heart. Pero sa lahat daw, kasi doon ka pagpapalain ng Panginoon. Kahit na nahihirapan ka, pero nandyan ang wisdom ng Panginoon. Kahit na yung math, yung public enemy number 1 ng maraming mga estudyante, yung math, bibigyan ka ng wisdom ng Lord dyan. No? Work at it with all your heart. Luke 16:10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will
will also be dishonest with much. So ito rin, prinsipyo ng promotion ang tinutukoy ng Lord dito. Magtapat ka sa maliit, kaya ng Lord na pagtiwalaan ka sa malaki. Minsan kaya hindi ka ma-promote, hindi ka kasi mapagtiwalaan sa malaki, kasi sa maliliit pa lang na bagay, hindi ka mapagtiwalaan. Kasi pinapabayaan, kasi hindi nababantayan, kasi, yung lax lang yung work dito. So punta tayo sa area ng relationships. Matthew 5:43 to 45. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. And then gusto kong dugtungan dun sa Luke 6:32 to 35. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. No? So, alam ko na ang hinahanap natin dito yung love your neighbor na part, no? Pero naghahanap kasi ako ng verses na may kakalakip na pangako, and ito yung isa sa mga closest dito. And yung pag sinabi ng Lord na narinig nyo na mahalin nyo ang inyong neighbor. Ayun, love your neighbor. Yun ang nakalagay dun sa verse. No? Kaya lang may iba na mahal ko ang mga nagmamahal sa akin. Mabait ako sa mga mabait sa akin. Familiar, no? Nakita natin sa mga posts sa Facebook. Ito, no? Ito yung kinagawian ng mundo. Pero sabi ng Bible, yung mga non-believer, ito din yung ginagawa nila. Anong difference mo kung believer ka, kung Kristiyano ka, pero mabait ka lang sa mga taong mabait sa'yo, at sa mga taong hindi, sinusupladuhan mo sila. No? So, sabi ng Lord dito, taasan yung standard ng loving. Kasi minsan, hindi porket mahal mo siya ngayon, lagi mo siyang mahal. May mga tao na asawa niya ngayon, kinabukasan kaaway niya na, mortal enemy na. Girlfriend niya ngayon, tapos mortal enemy na in the future. Mahal na kapatid niya ngayon, bukas mortal enemy niya. No, away bate. Pag bati sila, mahal niya. Pag di niya bate, hindi niya mahal. Enemy niya kasi. No, pero dito papasok dito makikita natin yung lalim ng pinagagawa ng Lord. Pag sinabi ng Lord na love your enemies, at pag sinabi ng Lord na love your neighbor, walang exception. Lahat ito. Whether kaaway mo ngayon, kabati mo ngayon, mahal mo pa rin siya. No? So again, ito yung utos. Ngayon, ano yung pangako? Sabi dito sa verse 35, then your reward will be great. Paano yan? Ako na nga nakikipagbati, ako pa may minamasama. No, may narinig na tayong ganun, Ako na nga gumagawa ng mabuti, ako pa minamasama. Ako ang talo. Parang wala namang saysay itong ginagawa ako na paggawa ng pagiging mabait sa kanya. Parang wala namang saysay yung pag-reach out ko sa kanya para makipagbati. Kasi laging minamasama pa rin naman ako . No? Pero ang sabi ng Lord, your reward will be great kapag ginawa mo to. No? May pagpapala ang Panginoon. Maaring hindi sa Kanya. Maaring hindi mo ma-achieve sa Kanya yung intended na gusto mo mangyari na magkabati kayo. Pero ang pagpapala ng Lord susunod pa rin sa'yo. Yun ang pangako dito, ha? Yun ang pangako dito. Kaya hindi ka nakatingin sa immediate. Nakatingin ka dun sa promise ng Panginoon. Your reward will be great. At ano pa yung pangako ng Lord? And you will be children of the Most High God. Lalong itatatag ng Lord na anak ko yan. Kasi hindi niya lang mahal yung mga nagmamahal sa Kanya. Hindi lang siya mabait sa mga mababait sa Kanya. Kundi mahal niya rin at mabait siya kahit dun sa mga kaaway niya, kahit sa mga taong nagmamasama sa Kanya. Anak ko yan. No? So, number 5, against temptation. Wisdom against temptation. Sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, ito rin na, kumbaga, isa din to sa,
of course, isa to sa struggles ng marami pagdating doon sa temptation. Na ang struggle is laging, kahit alam niya na yung gagawin next time, pero pagdating na naman doon, nahuhulog na naman doon sa tukso. So dito, may pinagagawa ang Panginoon and then may pangako din. Ano yung pinagagawa ng Lord? Watch and pray so that you will not fall into temptation. So anong pangako ng Lord? Hindi ka mahuhulog sa temptation. Pero anong kailangan mong gawin? Mag-pray muna. No? Yung mga disciples ni Jesus, pagdating nung temptation na naiwan nila, na-abandonin nila si Jesus, ginawa nila. No? Si Peter, yung temptation na i-deny si Jesus, dineny niya. No? Anong kulang dito sa mga disciples na to? Hindi sila nakapag-pray. Tinulugan na lang nila si Jesus. No? So ganun din sa atin, na makakaiwas dun sa temptation, makakapagtagumpay dun sa temptation, pero kailangan mo na mag-pray. No? Ito yung command ng Panginoon, mag-pray. Ano yung pangako? Makakaiwas ka sa temptation. Mapagtatagumpayan mo yung temptation. May isa pa, Psalms 119, verse 11, sabi dito, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. So, nagbibigay pa ng isang way or tip ang Panginoon sa atin kung paano pagtagumpayan ng kasalanan. Ano daw ito? Yung pagtatago ng Word of God sa heart natin. Ano ibig sabihin ng pagtatago ng Word of God? Ini-store mo doon. So, syempre, kapag may ini-store ka, pag may ini-store ka, dapat may pinapasok ka doon. Hindi pwedeng nag-deposit ako sa bangko eh. Magkano din-deposit mo? 0 pesos and 0 centavos. No? Hindi pwedeng ganun. Pag sinabing mag-deposit ka doon, merong halaga na ilalagay ka dito. No? So dito rin, hindi pwedeng maraming Word of God na nakatago sa akin. Ano yun? Yung mga reels at saka yung mga memes na nakita ko doon sa TikTok, sa IG, sa Facebook, nakita ko doon sa nirecommend sa akin ni ChatGPT, yung mga memes na to. Ito yung Word of God sa akin. Hindi yun Word of God. No? Paano makukuha ang Word of God? Sa Bible, sa Word of God dun sa Bible. No? Sa papanong paraan, devotion. Kaya natin pinupush yung bawat isa. Everyday may devotion. Bakit? Protection mo to for the day. Para makaiwas sa tukso. Nakapag-devotion ka na. No? Kaya again, kapag nagawala ang tanong ng sa leader lagi sa atin is, kamusta devotion mo? Ay ate, 2 lang po. Ay kuya, 0 po ako ngayon eh. No? O kaya pala. No? Kasi ito yung mag-iingat sa atin para hindi magkasala yung Word of God. No? Again, command, keep the Word of God. Mag-store ka ng Word of God. Ano yung pangako? So that we will not sin. So makikita mo na nilagay na ng Lord yung path to success. Kailangan lang na hindi mo siya alam, kundi magamit mo siya at ma-apply dun sa buhay mo. At nandun na siya eh. No, napaka-straightforward nga nito. Hindi na to puzzle na kailangan mong i-analyze para mapangyari ito. Nakasulat na agad dito sa Word of God. Kailangan lang aralin. Kailangan lang consistently inaaral ito. Kailangan lang makinig. And of course, kailangan i-apply ito. And sa Luke 6:46-49, I think ito yung panghuling verse ko. Yon. Ito yung panghuling verse ko. Luke 6:46-49. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on a rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. So, gusto kong isipin, gusto kong ma-imagine natin na bawat inaral natin ng mga topics na to, and even yung bawat isang principle doon sa Bible natin, materials ito sa pagbibuild ng buhay natin. Parang sa bahay, di ba? Anong mga
tumingin ka lang dito sa church. No? Considered na structure din to na parang bahay. No? Ano nakikita mo mga materials na ginamit dyan? May semento, may buhangin, may steel, may bakal, ano pa ba yung mga ginamit dyan? Graba, tapos may pintura, tapos iba-iba pa. No? Maraming mga ginamit dito. And sa bahay natin, pag tinignan natin. No? So, yung mga materials na yan, in the same way din, ganun din dun sa buhay natin. Bawat pieces ng rema natin ng devotion, materials to sa pagbibuild ng buhay. Ngayon, ikaw yung engineer ng buhay mo. Okay, ikaw yung engineer ng buhay mo. Ikaw yung magsasabi, ilalagay ko to, maganda tong materyales, ilalagay ko to na materyales sa buhay ko. Yung patience, ilalagay ko to, kailangan ko to, para patibayan yung buhay ko. Yung love, kailangan to sa relationships para maayos yung relationship dun sa bahay. Yung discipline, kailangan ko to sa work, no, para maging mapagtagumpay ako dun sa area ng work ko. No? So, bawat ito, pieces na dinadagdag natin dun sa buhay natin habang binibuild natin to. No? Ang sabi ng Lord dito, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? And yung nga yung ironic dun tawag natin sa Kanya Lord, pero hindi siya yung nasusunod. Ano pa yung sense noon, nung title? Hindi siya name, title ang Lord sa atin. So pag sinabing Lord, siya dapat yung masusunod. And sabi ng Lord dito, yung mga nakikinig daw and puts them into practice, they are like a man building a house who dug deep down and laid the foundation on a rock. So nilagay niya yung mga materyales, ginamit niya yung wisdom sa pagbibuild ng bahay, tinayo niya sa magandang pundasyon sa bato para alam niya na na matibay ito kahit na lumindol ng magnitude, sino dito nasa civil engineering? I think nasa 7.0 na yata or 8.0 na ang magnitude na basihan ngayon sa building code. I don't remember. So, ginagamit niya yung knowledge na yun. No, and then yung mga materials na solid. Yung engineer kasi ang namimili ng materials doon Siya yung nagmamanage ng purchasing ng mga materials na gagamitin, kung saan to kukunin, kung ito ba ay mura lang pero marupok, no, mura lang pero substandard yung quality, no. Siya yung mag-filter nito ng mga bagay na to. So, they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on a rock. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga sakuna na although hindi naman siya scheduled, pero inaasahan natin. Di ba ganun din? No? Ang mga pagsubok sa buhay, ang trials, hindi naman yan scheduled Tama ba? Pero inaasahan na natin na darating yan. Tama ba? No? Ang mga problema sa buhay, ang temptation, ang mga trials sa buhay, alam natin na darating yan. We just don't know kung kailan sila darating. Pero kailangan prepared tayo. Hindi pwedeng pag magtatayo ka ng bahay, bihira lang naman ng lindol. So, okay lang, tipirin natin materyales. Kahit pang magnitude 2.0 lang. Okay na yun. No? Tapos bihira lang naman lumindol, siguro mga once a year lang. So, kaya lang, pagdating nun, patay. Kasi pag humigit doon, guguho yung bahay. At ganun nga ang nangyari doon on the other hand, but the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. No, nandun yung knowledge, pero hindi niya in-apply dito. No, nagtayo lang siya ng bahay. No, ano yung plano? Sige, basta ilagay lang natin. Architect naman ako. Magaling naman ako. So, kaya natin mag-improvise by and by. Sige, magkano materyales? Sige, titingnan natin. No, saan tayo magtatayo? Bahala na. Basta may plan. Basta pagdating ng panahon. No, ang hirap nun. Ang hirap nun. Hindi ako magpapatayo ng bahay sa ganun. No? Na hindi kalkulado yun. Hindi ginamit yung wisdom doon. And then, the moment the torrent struck, kumbaga yung bagyo dumating, it collapsed and its destruction was complete. So dun masusukat kung gaano katibay yung buhay na tinatayo natin sa Word of God. Masusukat mo yan. Pagdating ng trials, pagdating ng temptations, dyan mo makikita, nakatayo pa rin ba yung
brother natin or sister sa cell, baka nalalagas. Kasi yung materyales na in-apply dito, tinipid, hindi ginamit, nandun lang, libreng binibigay ng Panginoon. No, nandito naman kada Sunday, nakakapakinig naman siya, nagde-devotion naman siya, nakikinig naman siya kapag cell group, kaya lang hindi niya ginamit yung mga materyales. So di ba, may ahalin tulad ko to na as if nandun yung graba, nandun yung bakal, nandun yung buhangin, yung semento, no? Binigay sa kanya, provided sa kanya, no? Kaya lang nung magtatayo ng bahay, hanap tayo ng punong kahoy. Ayun, no, may tuyong patpat doon. Yun na lang gawin natin na beam na foundation nito, no? Sige, ayun, may mga bato-bato doon. Sige, pagpatong-patungin natin. May damo doon. Sige, tapal natin dun sa bubong. No? Pero nandun lang yung buhangin, nandun lang yung hollow blocks, nandun lang yung mga bakal, pero hindi ginagamit. No? O worse, ginagamit lang na palamuti. Asan yung hollow blocks? Ayun, nakasabit. Asan yung mga sako ng semento? Ayun, nakalagay dun sa design, nakapatong dun sa mesa. No? As funny as it seems, pero ganun ang nangyayari kapag may Word of God tayo, pero hindi natin ina-apply ito sa ating buhay. Na ang nangyayari, ang powerful ng Word of God, ang daming potential for blessing nito sa atin. Kaya lang, since hindi siya na-apply, hindi natin na-access, hindi natin nagagamit into full use yung mga benefit na kasama dito. Like, yun nga, no, ang tibay na plywood sana noon, ang gandang mga hollow blocks noon, mga high quality na hollow blocks, mga graba na premium, ta semento na mamahalin, no, kaya lang naka-design lang, no? Tapos yung struktura niya, mga kahoy na pinulot lang doon sa site, tapos mga bato-bato na mga pinulot, mga lupa na tinambak lang doon, no? Parang ganun yung buhay natin, nawawalan ng saysay, nawawalan ng impact yung Word of God since hindi ito nagagamit sa atin. No? So, yun yung the blessing will follow. The blessing will surely follow. Pero ano yung sinusundan ng blessing? Yung application. No, ang dami nating wisdom na tinalakay, pero kung dito na-apply, nakadesenyo lang to, palamuti, matatabunan, aagnasin, malalagyan ng mga sapot, malalagyan ng mga aalikabukin na yan. Hindi kasi nagagamit eh. Tapos magsuspoil na yan. Hindi kasi nagagamit. Malilimutan na natin yung mga topics natin noon. Hindi kasi nalagay into practice. So each life wisdom, again, ano yan, building materials ito. Gamitin natin, i-apply natin. Gamitin natin to na materyales sa pagbubuo ng buhay natin. No? Sa pagbubuo sa relationship, sa work, sa finances, sa health natin, sa paglaban sa temptation, sa pag-build ng pananampalataya natin. So, in conclusion, minsan, yung disobedience, ito lang yung pumipigil sa atin from receiving the blessing. Remember na bawat isang Word of God, bawat isang wisdom na to, may mga kalakip na blessing ito. And hindi to Control A, na select all, na kapag natanggap mo yung Word of God, sumunod ka sa isa, apply to all na to, no, hindi siya ganun eh. No? Mag-work pa rin yung blessing, depende sa kung saan mo siya ina-apply. Pagpapalain mo ng Lord yung relationship mo kung sumusunod ka sa area ng relationship. Pagpapalain ng Lord yung finances mo kung sumusunod ka sa area ng finances. Iba-bless ng Lord yung kalusugan mo kung susunod ka sa utos ng Lord patungkol dun sa kalusugan mo. Pagpapalain ka ng Lord sa matagumpay na spiritual life, no? Kung sinusunod mo yung commands ng Lord, yung patungkol dun sa prayer, patungkol sa devotion, patungkol dun sa submission sa Panginoon, yung lahat ng mga verses na nabasa natin. Minsan, isip na lang natin ang lumalaban eh. Naisip natin na maganda naman,
okay naman yung mga principles ng Bible na tinuturo. Kaya lang kumakalaban yung isip. Kaya nga sabi rin sa Bible na let us take captive our thoughts to make them obedient to God. No? So that hindi natin mamimiss yung blessing, na sasawayin natin yung thoughts natin. Alam natin yung road papunta doon sa pagpapala. Alam natin yung mga choices para dumating doon sa pagpapala. Kaya lang yung mga day-to-day choices natin, minsan doon lang nagkakaroon ng compromise. Kaya kailangan nating sawayin yung sarili natin. And then, finally, let us surrender whatever it is na nagpa-prevent sa atin sa obedience at sa pagpapala sa ating buhay. Actually, pwede nating salain yun eh. Saan ka bang area ng buhay na hindi na pagpapala? Saang area ka ng buhay na parang may butas sa pagpapala ng Panginoon? Tingnan natin. Tapos tingnan natin ano yung utos ng Lord ba patungkol doon? Ano yung hindi mo nasusunod patungkol doon? Tapos yun yung ilapit natin sa Panginoon. Sige, yumuko tayo. Pikit natin ating mga mata. Tapos ilapit natin sa Panginoon. Lord, ito yung area ng buhay ko na hindi na pagpapala. I-reveal mo sa akin yung mga bagay na nagagawa ko. Kaya napaprevent ang pagpapala dito. Tapos mag-commit tayo sa Lord na makasunod sa Kanya. Father God, amin pong kinikilala that your word is perfect, that your word is flawless. Your wisdom, Lord, supreme ito, higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts, Panginoon. And kapag ginawa po namin ito, alam po namin na mapapabuti kami, na nagtitiwala po kami, Lord God, doon sa desire niyo po sa amin, na may maganda po kayong plano sa amin, na gumagawa po kayo para sa ikabubuti po namin. Pero Lord, patawarin mo po kami for taking yung choices, yung decisions sa amin pong sariling kamay, na kami na po ang nagde-decide, na bagamat kayo po yung Lord, pero hindi po napangyayari yung paghahari niyo po, Panginoon, sa amin, Lord. And Lord, amin pong sinusurrender po ito, Panginoon. And kasama na rin po nito na maaaring may mga areas po sa buhay ng mga nakikinig po ngayon, Panginoon, na hindi po napagpapala, na parang laging may butas doon, na kung saan dumalabas lang yung mga blessing na binubuhos niyo po, Panginoon, doon. I pray na mag-reveal po kayo sa puso ng bawat isa at ipakita niyo po, Panginoon, kung ano po yung bagay na yon na pumipigil doon sa pagpapala, na nagiging dahilan ng pagtagas ng pagpapala po, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. I-reveal mo po sa hearts po, Panginoon, namin. And Lord, yung pride na yon na pumipigil, yung fear na yon na pumipigil, whatever it is, yung indecisiveness, yung lack of faith po, Panginoon, yung pagdududa po, Panginoon, sa inyo, Lord God, amin pong sinusurrender po, Panginoon, ito sa inyo, at para po makagawa po kayo at makakilos po, Panginoon, sa bawat isa. Lord, salamat po na ang intention nyo po, Panginoon, sa bawat isa ay mapagpala po, Panginoon. Patawarin mo po kami sa pagdududa sa inyo, sa pagdududa sa pagsunod po, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Kaya po hindi po fully nasusunod po, Panginoon, na to, or may limitation sa pagsunod po, Panginoon, sa inyo. And this afternoon, Lord God, hiniling po namin, Lord God, mangyari ang kalooban niyo po sa amin. Masunod po kayo sa bawat isa po, Panginoon, sa amin. Magtitiwala po kami sa inyo, Lord God. Nagpapala po kayo, Panginoon, pero hindi yung pagpapala ang hahanapin po namin. Kayo po ang hahanapin po namin.
Salamat po, Father. I-bless mo po yung bawat isa. I pray yung lahat ng mga topics na pasadahan po namin, Panginoon, yung lahat ng mga blessing na kakalakip dito, Lord, ibuhos mo po sa bawat isa po na naririto. Matanggap po nila ito. Tanggalin niyo po yung mga humahadlang po, Panginoon, dito. Hayaan mo po na sa conclusion, sa pagtatapos nito pong mga topics po, Panginoon, namin ito, na in the end, matanggap pa rin po ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.